1 Timothy chapter 6 verses 7 to 10. Kasi ano bang dinala natin sa mundo? Wala. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya nga, kung meron tayong makakain at masusuot, makontento na tayo doon. Pero yung mga gustong yumaman, natutokso sila at natatrap sa mga walang kwenta at nakakasamang kagustuhan nila. Iyan ang humihila sa kanila pababa hanggang sa masira na sila at mawasak. Kasi ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera kaya nalalayo sila sa faith at napasama ang buhay nila. Marami pala sa mga problema natin ay nag-uugat sa pagmamahal sa pera. Hindi po masama ang pera. Ito po ay ginagamit ng Lord na resource o isang tool para tayo ay tulungan, para tayo ay bigyan, para tayo ay maka-experience ng kanyang pagpapala at kabutihan sa buhay. Pero kailangan po nating maintindihan na ang pera ay isa lamang tool or resource at hindi pera ang main source. Kasi po ang main source natin ay si Lord. Kapag po ginawa nating Diyos ang pera, binahal natin, ang sabi po dito, hindi naman kasalanan ang magkaroon ng pera. Nagiging masama lang po kapag minahal na natin ang pera. Kasi nagiging idol at nagiging God na po natin ang money instead na si Lord po ang ating source. Let us remember po na hindi lamang po pera ang kailangan natin at hindi lamang pera ang ultimately bumubuhay po sa atin. Matthew 4:4 po, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Huwag po nating kalimutan na kay Lord pa rin po tayo humingi. Kay Lord po, si Lord po ang main source ng lahat ng ating mga pangangailangan at hindi po ang pera. Balikan po natin kung sino talaga ang ating Diyos na tunay at buhay. Kung nailagay man po natin ang ating affections at pananampalataya sa pera, mainam po na tayo po ay bumalik ngayon kay Lord. Mingi po tayo ng tawad, magpasiyasat po tayo at magpalinis po tayo ng ating mga puso kung ginawa po nating pundasyon ng ating mga buhay ang pera. Maganda rin na ating i-reflect kay Lord, ipasiyasat natin kay Lord yung ating mga problema sa ating mga kaperahan. At humingi tayo ng wisdom. Humingi din tayo ng tulong. Sabi po sa Bible, kapag humingi tayo ng wisdom kay Lord, hindi niya yun ipinagkakait. At kapag humingi tayo ng tulong kay Lord, hindi niya rin yun ipinagkakait.